Good morning! Mamamasyal na tayo ngayong araw. Kung hindi nyo pa po napapanood yung vlog bago ito, kasama na namin ngayon si Papa. At nandito nga kami ngayon sa Kaohsiung. Ilang araw lang kaming magbabakasyon dito. Kaya naman wala kaming sinayang na oras at umalis kaagad kami kinabukasan. Nasa biyahe na nga kami nito at nag-stop over muna kami para kumain. Eto nga at gloomy na naman yung panahon ngayong araw. Sabi pa nga sa forecast, posible daw na umulan. Habang nasa CR sila, ako naman sumubok muna dito sa crane. Buong buhay ko hindi pa ako nananalo sa ganito. Hindi ko nga makuha-kuha kung ano ba talagang technique. Masyadong maaga pa nga lang ngayon at 7-Eleven pa lang yung bukas. At habang papunta kami doon, may nadaanan pa nga akong mga sampagita. Pagkabili namin ng mga pagkain, naupo na nga kami para magsimula ng mag-almusal. Cold noodles lang yung binili ko. Ito rin yung paborito kong kinakain sa Japan tuwing summer. Malamig kasi yan at talaga nakaka-refresh. Kaya lang dito sa Taiwan, matataba yung noodles. After namin kumain, syempre nag-take kami ng favorite naming supplements. Yung combo ng Necothion at Necosi. Higit isang taon na rin pala kami nagtitake nito. And so far, maganda pa rin yung effect niya sa amin. Pagtapos namin mag-breakfast, tuloy ulit kami sa biyahe. Ang ganda ng mga freeway nila dito sa Taiwan. Ang lalaki at ang kakapal ng mga poste. Malayo pa nga daw yung biyahe namin. Kaya naman natulog muna ako. Maling desisyon nga yung nagawa ko kasi napagtripan na naman ako nitong si Kevin. Kaunti lang kasi yung oras ng tulog namin. Tapos ang aga ko rin gumising. Pupunta nga pala kami ngayon sa Hehuan Mountain. Isang mataas na bundok dito sa Central Taiwan. Habang nasa biyahe nga kami, heto nga't nagsimula ng umulan. Pero sabi ni Papa na umpisahan na rin naman namin mapunta rito. Tuloy na lang namin. Medyo kinakabahan na nga ako nito kasi halos mag-zero visibility na. Ang kapal na ng fog tapos ang lakas pa ng ulan. Kaya for sure pagdating namin sa taas, wala rin kami makikitang view. Pero tulad nga ng sabi ni Papa, ituloy na lang namin. Nagdahan-dahan na lang talaga siya sa pagdadrive hanggang sa lumipas na ng mga oras at nakarating na rin kami dito sa pinakataas. Buti na lang at may dala-dala yung kapatid ko na jacket kaya pinahiraman nga niya ako. Kasi grabe, tignan nyo naman kung gaano kalamig dito sa labas. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan, nangatal na talaga kami sa lamig at halos wala na nga kaming makita. Sobrang wrong timing nga at ganito pang lumakas yung ulan. Kaya sobrang bilis lang talaga ng pagpicture namin dito. Halos liparin na nga din kami. Nandito nga pala kami sa Hehuanshan. At kung hindi sana ganitong maulan, ito yung view mula dito sa itaas. At kapag winter season, balot na balot ng yelo ang buong lugar. Hindi na nga namin kinaya yung lamig. Kaya naman nagkayayaan na kaming bumaba. At fast forward na nga, nakababa na kami ng bundok. At ngayon naman magla-lunch na kami. Ni-request ko nga kay Papa na gusto ko yung chicken na nasa banga. Sikat na cuisine dito sa parteng ito. Kumbaga sa atin, para siyang Cordilleran Park. Halos may pagkakapareho pa nga yung traditional attire nila. Madalas nga daw kumakain dito sina Papa kapag nagpupunta sila sa Hehuan. At ipapakita ko sa inyo kung paano niluluto yung sikat nilang pagkain dito. Ito nga yung manok na nasa banga. Pero ngayon, mas nag-improve na rin. Mas makabago na yung banga na pinaglulutuan nila. Para lang siyang ini-steam dito sa loob. Paglabas niyan ay sobrang crispy ng balat at ang lambot ng laman. Pinagpaalam nga ako ni Papa sa may-ari kung pwede ko nga daw ma-video yung process ng pagluluto nila. Eto nga't sinamahan pa kami. Kaya naman pumesto na nga ako dito sa gilid para makita ko yung pag-angat nila ng chicken. Kung nakita nyo kanina yung proseso, eto na yung outcome ng chicken. Golden brown na siya at sobrang bango. Natural lang din daw yung pampalasang ginagamit nila. Pagkalagay nga nila sa plato, sinamahan din nila ng chicken oil, yung galing sa pinagkuluan ng manok. Tapos siya kanila tinaktakan ng mga pampalasa tulad ng paminta at saka curry powder. Nakakatuwa nga itong may-ari kasi ina-explain niya talaga sa akin. Pero hindi ko naman maintindihan. Kaya naman tumatango-tango na lang ako. At heto na nga yung chicken. Ako excited na akong matikman. Binigyan nga si Papa ng gloves. Nagtaka ako kung para saan ito. Yun pala, kailangan gamitan ng kamay para mapira-piraso itong manok. Kasi nga sobrang lambot na nito. Dahil sa ilang oras na pagluluto nito sa banga, wala nga kahirap-hirap si Papa sa paghihimay. Bukod nga din dito sa manok, meron pa silang ibang in-order. Tulad nitong bamboo soup tsaka mga gulay. Mag-aalauna na nga. Kaya naman talagang natatakam na ako dito. Huling kain pa kaya namin sa 7-Eleven kanina. At pagtapos ni Papa, sinunggaban na nga namin kaagad. Pinaka natuwa nga dito si Kevin. Dahil sobrang paborito niyang manok, meron ding in-order si na Papa na kanin na nakalagay dito sa loob ng kawayan. Para siyang kanin malagkit. Tapos dito iniluto. Nung tinikman ko nga, para siyang kakanin. Isa to sa pinaka-the-best na meal ko dito sa Taiwan. Sobrang sasarap na mga pagkain. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami dito sa Salmon Lake, kung saan nga kami magpapalipas ng gabi. Alam nyo ba, yung bilog pala na yan ay isang malaking puno. Grabe, sobrang lapad. Bago nga kami mag-check-in, dadaan kami dito sa Hohocha. Ang unahing product kasi ng Salmon Lake ang black tea. At nagpa-reserve nga yung stepmom ko ng tea tasting dito. Dito rin ang pagawaan ng black tea. Sa paligid nito ay napakaraming tanim ng mga tsaa. Dito ay makikita mo yung proseso ng paggawa ng black tea. Pwede ka rin makabili dito mismo ng mga tea products. Dinadayo nga daw ito ng mga tao galing sa iba't ibang lugar dito sa Taiwan. Lalong-lalo na mga turista galing sa iba't ibang bansa. Nung makarating nga kami dito sa taas, kung saan ginagawa yung tea tasting, saktong-sakto naman na kami na lang yung mga tao. Mga robot din ang nagsiserve ng tsaa at pagkain namin. At heto nga yung black
tea. May kasama na ring tea, egg at cookie yung set. Saktong-sakto nga sa oras ng merienda. Buti na nga lang din at huminto pa kami dito sa Hohocha kasi biglang lumakas yung ulan sa labas. Hindi ko nga lang masyadong nagustuhan yung tsaa. Kaya naman binigay ko rin kay Papa. At ang kinain ko lang ay itong itlog na gustong gusto ko nga kinakain dito sa Taiwan. Itlog ito na binabad sa tsaa. Madalas nga makikita itong binebenta dito sa Taiwan lalo na sa mga convenience stores. At gustong gusto ko nga yung lasa nito. Itong cookie naman na ito ay may almond tsaka black tea. Manipis nga lang to kaya mabilis ko lang nakain. Sabi ng Papa ko ay Japanese inspired nga daw tong lugar. Kitang-kita nga naman sa mga palamuti dito sa loob. Maluwang pala dito at may mga shops pa sa ibaba. At bago pa nga kami umalis, nakita namin na may binebenta pa silang mga gelato. Bibili na sana kami. Yun pala, kasamang free ice cream dun sa ticket na binili nila Papa. Buti na lang din talaga at nakita nila kaming lumapit dito. Hindi lang isang flavor kundi dalawang flavor pang pwede naming piliin. Hindi talaga kami pwedeng humiwalay kina Papa dahil kinakausap nga kami ng Chinese. So kailangan namin ng translator. Sobrang cute nga nang sinerve nila sa amin yung mga ice cream. May sun tsaka moon talaga na toppings. Pagkatapos namin sa Hohocha, nagpunta na kami sa hotel kung saan kami mag-stay. At mismo tapat nga ito ng Sun Moon Lake. Ang pangalan ng hotel na ito ay Shui Shalian. At eto nga daw may pinaka-the best na spot dito sa Sun Moon Lake. Sobrang pangit talaga ng timing ngayong araw dahil maghapong umuulan. Kaya imbes na lumalabas kami ngayong hapon, mukhang ipagpapabukas na namin. Sayang at masarap sana magbisikleta dito. Sabi nga ni Papa sana daw bukas ay wag naman umulan kasi nakaplano na talaga yung mga papasyalan namin. Magbo-boat nga daw kami tsaka sasakay ng mga cable cars. Pagkatapos namin mag-check-in, dumiretso na kami sa mga kwarto namin. And dito yung magiging room namin ni Kevin. Wow, sobrang ganda. Kitang-kita nga dito yung Sun Moon Lake. Tapos meron pang veranda. Sa mga oras na to ay umaambon pa nga. Pero makikita dito na maganda talaga yung view. Alam niyo yung kahit na umuulan pero ang ganda pa rin sa pakiramdam. Sobrang nakaka-relax. Since alas 5 naman na to ng hapon, magpapahinga na lang muna kami dito. Sabi ko nga ay wag na kaming lumabas para din makapagpahinga si Papa. For sure, pagod yun na nag-drive. Nakitambay na rin pala dito sa kwarto namin yung kapatid ko. So paano ba yan? Bukas na ulit tayo mamamasyal. Salamat sa panonood ha. See you bukas. Bye!